Hello everyone. Happy Thanksgiving advance for you. I'm here in the grocery store. Namimili na ako ng aming kainin para bukas sa Thanksgiving. At of course, hindi makompleto pag walang turkey. So ito yung mga turkey na pinili natin. Meron ako doon sa basket ko. Yan. So, of course, may mga dessert po tayo. Cake for Happy Thanksgiving. Diba? Ang sarap. And of course, meron din tayong mga pumpkin pie. And meron din tayo cherry pie. So, there's a lot of food, you know. Nantay tayo sa grocery. Nakapag-grocery na po tayo. Except lang ito. Ito yung hindi ko binibili kasi hindi naman ako umiinom. So, at kalalo bawal sa akin yan. So, yan. Ang dami mga pwede mabili. So, katapos ko lang mag-grocery. So, dumaan ako sa restroom. Kasi sabi ko, naisipan ko tuloy na, oh, sige, mag-live nga tayo. Kasi I want to say Happy Thanksgiving everyone. At saka enjoy natin yung buhay. And there's so many reasons to be thankful to God. Lalo na during this season of Thanksgiving dito sa Amerika. So, yan, grocery ay tayo. So, katatapos na natin mag-groceries. And alam kong, yan, of course, para healthy, salad. Yan. So, hindi kompleto yung araw natin pag hindi tayo namamalingke. So, tingnan natin kung anong pinamili ko. Kasi nakabili ako, dumaan na lang ako sa restaurant. So, yan, piling doktor, ano? Parang nakasuot tayo ng ganito. Yan, enjoy natin yung Thanksgiving. Makita mo marami mga tao dito sa grocery stores ngayon. O, iba-ibang lahi, of course. Completed with the flowers. Yan, ang ganda. This is, yung grocery stores natin dito. You know? Parang kamukha ni Richard Gomez yun. Iba-ibang fruits. Yan. Ang mga fresh flowers. Walang fake dito. Everything is real orchids. Yan. So, meron akong orchid sa bahay. Yun lang, i-grab opportunity to say Happy Thanksgiving everyone. Pauwi na tayo. At saka ito, natumba. Sorry. Natumba yung isang orchid na daanan ko. And this is my grocery. Ito na yung grocery ko. So, nakabili na tayo ng turkey. Yan. So, yan ang mga bag na pang grocery natin. Iniwan ko lang kasi pumunta ako sa restaurant. Yan. So, we're ready to go home. Kabili na tayo ng turkey. So, ready for tomorrow. Sa ating lutuin sa every single year, nagluluto talaga ako ng turkey. You know, para meron tayong pagkain sa hapag-kainan natin. Na dito sa Amerika is part of our American cultures. Na every Thanksgiving, kailangan enjoy natin. And of course, ang ganda ng flowers daw. Oh, siguro yung sa ano ko. Yan. O, madilim na. So, nandito tayo ngayon sa Safeway. So, ito na yung grocery ko. And, yan na yung turkey ko. I only get 10 pounds kasi last time I get a lot, like 15 pounds. So, ang tanggalutuin, 3 to 4 hours. So, this is our place, the Safeway. So, these American stores. Yeah, and then, ang dami natin bit-bit. So, I need to go to the parking lot. You know? Yeah. So, kahit gabi na dito, humabol talaga ako kasi tomorrow I'm not working. So, thank God, wala akong pasok for 2 days. And at the same time, magsimula naman tayo sa another opportunity sa life natin. So, yun na. Makikita mo kanina, ang daming tao sa grocery. So, at least nakahabol ako. And then, tomorrow, Pilipino naman yung puntahan natin kasi Pilipino tayo. So, nasanay tayo na yung kahit Thanksgiving, meron talaga tayo mga pancit or spaghetti. Spaghetti sa mga bata. Sa mga medyo may mga edad, gusto nila yung mga turkey. Hello po, Ate Helen. Kamusta na kayo? Yes, opo, ate. Kasi busy ako. Late ako. Kaya ngayon ako humabol. Actually, bukas mag-grocery pa ako sa umaga. Kasi gabi na hindi ko nakakayanin ano. Okay, ano ko muna yung sakyan ko. Kasi yung sakyan ko, punong-puno ngayon. Sa dami kong mga gamit. So, kailangan i-move ko lahat yung mga gamit ko dito. Ang dami kong pinangbili na kanina. Kaya napuno.
Kailangan dami. So, yun lang gusto ko. Oo nga, close bukas. Kaya nga holiday. Kaya at least nakahabol ako today. Pero yung grocery ate, open pa rin naman yan. Ate Helen, alam mo dito sa Amerika, no matter what, open pa rin yan. Early lang sila sarado. And then Good Friday, siyempre magbubukas naman yan sila ulit. Kasi ang dami ko pinamili, no? Mahirapan ako magbitbit kasi ang bibigat. Oh my God. Lalo pa, nagsasolo ako. Tinag-isaytahin na natin kasi mabigat. Lagay ko muna dyan. Sensya kasi madilim na dito. Yan, isa pang bag. Yan dito pa nag-grocery. Good for few days lang to. Kasi hindi talaga ako nag-grocery ng sobrang dami. Kailangan kahit Thanksgiving. Kailangan ko doon. Kasi nga, yun nga, early closure bukas. Yung mga store, yung may bang store magsasarado. O kailangan makahabol tayo. At saka yung pinaka-importante sa lahat, yung meron tayong porky. Ito yung buhatin ko muna. Oh my God, mabigat to. Hindi to. Oh my God, mabigat. Mabuti nga, maliit lang binili ko. Imagine mo yung dati tag 25-30 pounds. Ngayon binili ko lang less than 15 pounds. Para at least madali lang matluto. 2 hours, 3 hours. Before, nagluto ka mo pa ng 5 hours. Depende sa laki or how many pounds. Oh my God, para masira yung lagayan ko. Yan, kamusta ka ate Helen? Anong lutuin mo bukas? Happy Thanksgiving sa iyo advance kasi alam ko bukas busy na. You know? Yan, so balik na tayo sa ating sasakyan. Napakalamig. Grabe ang lamig. Kinakaya ko lang. Sa totoo lang, nakalimutan ko yung benig ko ngayon. Yan. Pinitin natin yung sakyan natin. Lamig. Yan, nandito na tayo. Hello, Mandy. Kamusta na? Happy to see you. Yeah. Feeling ko parang doctor ako, no? Nakaganitong outfit ko for today. Kasi galing ako sa work. Kailangan ko lang humabol sa aming Happy Thanksgiving. Para sa akin, ang Thanksgiving one of the special occasion dito sa Amerika. Kasi yung tinatawag namin na part of our history. The American culture during the time, during the pilgrims, you know, yung mga nanggagaling sa ibang bansa na pumunta ng Amerika back then, nagkaroon po sila ng celebration or parang kalayaan, you know, from the colony. Kaya nagkaroon sila ng Thanksgiving kung saan yung mga native Indians natin ng panahon na yun, nag-celebrate yung mga na-harvest nila, included na yun sa Turkey. Kaya Thanksgiving is hindi makumpleto sa traditional American na walang turkey. So I'm so glad dahil for several years, for almost 23 years na ako nanirahan sa Amerika, every year, hindi talaga makumpleto yung Thanksgiving namin na pamilya namin kung walang turkey. Kasi yun ang pinaka-special na pinagsalusaluhan namin. And if you marinig yung ang aking Christmas thing sa sakyan ko, ang ganda ng music. Ano ko lang kasi baka maano ako ni Meta. Kasi minsan pag may music, bawal. Oo, totoo, matagal lutuin yung turkey. Hindi kagaya ng lalapag malaki. Minsan, abutin ka pa noon. Alalam ko, niluto mo ng 10 o'clock, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 o'clock pa saka maluto. Kaya ang gagawin ko, ngayong gabi, ano ko na siya. Hindi ko na salagay sa rep. Para hindi, kasi frozen siya eh. Kahit less than 15 pounds siya. Pero ano pa rin yun, it take time pag nag-yellow magluto ng turkey. Kaya I'm so blessed kasi nung dumating ako ng Amerika, 2003, one of my job sa cafeteria ng school, kaya na-encourage ako mag-aral ng education. Kasi nung isa sa mga unang trabaho ko dito, yung tumutulo ako magluto ng mga turkey, mga burger, kung ano dyan sa school district, sa kitchen, sa cafeteria. Kaya marunong ako magluto ng turkeys. At saka bumili na rin ako ng as mashed potato. Pero yung mga apple pie, mga ganyan, wala akong time magluto niya. It's a lot of work. So, bibili na lang. Yan, siyempre, pauwi na tayo. Bukas sa umaga, maaga pa ako, pupunta ako sa Filipino store. Meron pa namang time ngayon, kaya lang may pupuntahan pa ako. Pupunta pa ako ng Target. So, ngayon, galing tayo ng Safeway. Isa sa isa sa American store na pinupuntahan namin pag mag-groceries. And then, of course, I'm going to the Filipino tomorrow morning, early morning. And then,
right now, I gonna go to Target. Meron akong bibilhin doon at saka sa Cardenas. Cardenas is another Mexican store naman yun. Kasi maganda yung mga prutas nila kasi galing ng Mexico. So, medyo mga fresh pa. Yan. Yun lang. Saan kayo nagkakainan po, ate? Pupunta ka sa friend mo. Mabuti pa si ate Helen. Doon mo na sa friend mo. So, you need to cook. Or pwede ka rin magdala ka na lang ng food. Kasi nauso na rin yan potluck. I'm not sure. Usually talaga, pag Thanksgiving, we get together with our families. But this time, wala pang update. Pero, syempre, siguraduhin magluto muna kami. Para kung, if ever pupunta kami doon sa bahay ng brother-in-law ko, so naka-ready na yung mga pagkain namin. Minsan nga, galing kami sa bahay, nakakain na kami. Pagdating namin doon, kain naman kami ulit. Pero sa akin, Thanksgiving is one of the best holiday celebration in America. Kasi, dito, parang Christmas na rin yung dating sa amin. Dahil dito mo makikita yung bawat isa being thankful and grateful for the people being part of their life journey. Marami tayong dapat pasalamatan at sa blessing, sa mga binibigyan ni Lord sa atin sa araw-araw nating buhay, lalo na yung the gift of our family. Yun ang pinaka mahalaga na pasalamatan na si Lord na gumising tayo sa bawat umaga na aside ng masaya, naging healthy, the most important, we're happy together with our family. So right now, I'm gonna driving in few more minutes. Pupunta tayo dun sa Target. Kasi meron nagbigay sa akin ng birthday gift card. It's a Visa card. So, meant to say Visa card, worth $50. So, I can buy whatever I want. Diba? So, sayang naman. Kasi baka sarado bukas yung store. So, kailangan kahit gabi na. Right now, it's not very late. 7:47 ng evening. Pero okay pa rin yun. Hello po, Madam Catherine Hardalesa, my friend, my partner back home in the Philippines. Isang magandang umaga sa inyo dyan. Umaga na ba? Umaga pa rin, oo. So, yun lang. So, medyo madilim sa sakyan ko. Yun lang. So, gusto ko lang pasalamatan ang lahat kasi Thanksgiving. Naalala ko po back in 2019 for the first time in my life na nag-live ako during the Thanksgiving. So, 6 years ago. So, 6 years ago, first I did my first live in Facebook in Thanksgiving time. You know, na parang that time nanginginig ako. First time ko na makita ko yung sarili ko, parang very conscious pa ako kung ano bang itsura ko, mukha ba akong nakakatawa, mukha ba akong okay ba sa paningin ng tao, mag-live. But right now, I don't even care how I look like. What I care is how I'm being a good person to other people. You know, kasi hindi naman kahalagahan yung anong itsura mo, anong katawan mo. Kasi people here in America, they don't care how you look like. What people, they care what you can do better for yourself. You know, para sa akin ganun. Hindi kagaya sa ating Filipino culture na mukhang mataba ka lang, mukhang payat ka, may sasabihin. Kung payat ka, sasabihin na nag-addict ka. Kung mataba ka, sasabihin na pinabayaan ka sa kusina. Diba? Parang ang daming mga masasabi ng ating mga kababayan sa atin. You know? So, para sa akin, I rather na payat ka man o mataba, magpasalamat ka kay Lord. Kasi, what I said is Thanksgiving with the grateful. So, of course, I have a good news too. Na I went to all my doctor's appointment for my annual checkup. Thank God. It's a good news and thank you for the Lord na yung kidney problem ko getting better, getting kidney stable daw sabi ng doctor ko. Kaya hindi na ako kailangan mag-blood work every month to every 6 months na. So that's a good news kasi just imagine back in 2021 when I was diagnosed with kidney failure stage 4. It's too challenging, you know, even though you look healthy, happy in the eyes of people, but deep inside in your heart, there's a sickness, you know, that sometimes you're worried that kung magkaroon ka ng stage 4, there's a tendency you go to stage 5. But thank God, hindi naman dumating sa point na yon, and I'm thankful to God na my kidney getting better kasi alam ni Lord na ako yung tipo ng tao na ialay kong buhay ko para sa mga taong kailangan ng tulong ko at suporta. Hindi pa ako nagsasalita na nagkukunwari lang or no, I'm a person with sincerity and committed. Pag tumulong ako, even you don't tell me.
You know, kahit ang pamilya ko, alam nila masusurprise lang sila pag meron ako magpapadala ko. Even you don't ask me. Ganun ang pagka-personality ko talaga. Kung sa mga taong nakakilala sa akin. And I don't want even to broadcast yung mga ibang mga support na ginagawa ko na ang nakakalam na yung mga tao. Lalo si Angela is watching, you know, na alam niya talaga kung anong totoo. At saka, huwag tayo mga bata maniniwala lang sa mga sabi-sabi ng mga tao na, lalo na yung mga hindi man na nakakilala sa iyo or wala namang ambag sa buhay mo. Mas maniniwala ka sa tao na nakasama mo, alam nila yung tunay na pagkatao mo. So, yun talaga yung I'm being grateful and thankful for God. Kasi a year ago, yun yung mga pinagdaanan mo, mga challenge na siniraan ka, binalahura ka, pinagbintangan ka, kung ano mga pinagsasabi sa iyo na itsura mo parang puwet na lang, sabihin pa na nakaasa ka sa government. But I'm so blessed kasi kahit itong sinasabihan nila na naghihirap sa Amerika, at least kumikita lang naman ng $500,000 a month, you know. So, siguro, kung sa Pilipinas yun, you know, amount na only for my income alone. Hindi pa included yun sa asawa ko at sa anak ko. So, kaya before mag-judge yung mga tao sa ibang tao, huwag nyo i-judge yung isang tao kung nakita nyo lang simple lang yung suot niyang damit, simple lang dala yung bag, kahit kahit bayong lang yung, pero hindi mo alam na baka maganda pa yung buhay sa'yo. There's a lot of people na walang alahas, simple lang, pero hindi mo alam palang milyonaryo. So why don't judge, yung parang libro, di ba? Don't judge the cover sa libro kasi hindi mo alam yung content. Kaya wag natin siraan yung mga tao. Kaya I'm being thankful for God. If more than a year ago, I was so blessed. I got free from people who are very toxic na community. Dati from negativity. And right now, I live my life with happiness, with joy, and being grateful. And I felt so good na I'm getting healthier. And at the same time, I gain weight for goodness na nung marinig ko yung tawag ng doctor ko sa kahapon, yung nephrology ko, to tell me about the good news, you know? So, that for me, that mean a lot. Na wala akong hypertension, wala akong diabetes, yung kidney ko getting better, hindi na not going down. So, for me, it's more than a gift na binigay ni Lord sa akin. Because for me, health is wealth. You know, kaya, alam ko marami pa mga surprises na mangyari itong Christmas. So, this is the thing that I couldn't imagine. And especially today, this is one of the special ever day of my life. You know na maraming hindi ko pwede sabihin, basta surprise na lang. Kasi ako yung tipo ng tao na kung may accomplishment ako or may gusto akong gawin, hindi ko muna sasabihin. Pag nandyan na, saka ko na sasabihin. Kasi mahirap na, you know. I know Angela is watching. Yes, Angela. So, I'm being thankful. I'm so happy. I'm being grateful. At actually, katatapos na namin ng mag-dinner ng husband ko to celebrate life, to celebrate sa good news na yon ni Lord na binigay sa akin. And of course, for another, I have 3 good news today. Pero hindi ko pwede sabihin yung 2 good news. Yun lang first, yung sa health ko lang. Kasi para sa akin, surprise lang talaga to. Para sa akin, kung ano man yung binigay ni Lord sa akin, I think my age of 52 years old, this is one of the best year in my life compared with the age of 50 years old. Kasi nung 50 years old ako, yung time pa na may sakit ako na yung kidney ko, akala ko I'm not staying longer in this world. And then last year, puro social media paninira ang naririnig ko. But this year, one of the best year in my life. The best year because I have a good family who supported me. I have 2 more dreams I'm going to accomplish soon. Now, 1 dream accomplished next week. Another dream will accomplish in 2 more weeks. So, thank you, Lord, na pag si Lord talaga mag-bless sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw. Of course, when it comes to my family, binibless din na yung mga family ko. I'm so happy to the Lord na kami magkakapatid. Siguro sa mga ibang magkakapatid, meron silang mga sibling rivalry. Honestly, kami magkapatid, wala kaming ganyan. You know, namatay man yung magulang ko, yung nanay tatay ko, pero never pumasok sa isip namin, mainggit kami sa bawat isa. You know, simple lang pangarap namin talaga na one day or someday, magkasama kami ulit lahat sa isang lugar na matatawag namin isang village para sa pamilya namin. Kasi isa yun sa mga dinidreams ko. And I'm looking forward na matutupad namin. Kasi galing kami sa hirap, pero hindi kami manatiling mahirap. Kasi maraming darating na blessing si Lord sa amin. You know, marami talaga. Kaya sabi ko, Lord, thank God. You know, kung tumutulong ka talaga sa ibang tao,
isa lang ang sinulong mo, maliit na bagay, pero binigay sa iyo ni Lord, hindi lang 1,000, even a million. You know, kaya I do believe that. I believe when you have a dream, you need to fulfill it. Kasi maraming dalawang klase ang tao sa mundo. They have a dreamer and an achiever. For me, I am both. I always dream for something good things in my life, but I need to achieve that. Kaya kung anong meron ako, hindi yun naging magic lang. Pinaghirapan ko na ilang taon sa buhay ko. You know, kaya nagkaroon ako ng 4 na degree. Pinaghirapan ko rin yun. Kaya whatever you accomplish in your life because you became an achiever. Naging achiever. Kaya hindi lang puro salita, pakita, payabangan, may sponsor ka. So what? You know, kung meron kang sponsor, maraming sumusuporta sa iyo. Kung hindi mo naman pinaghirapan. Diba? Iba pa rin yung bagay na pinaghirapan mo na binigay ni Lord at na-accomplish mo at binibigay mo at tinutulong mo rin sa mga ibang tao. Yan ang pinaka-importante. Yung tumulong ka, hindi mo hiningi sa ibang tao, mismo galing sa sarili mo. Kung meron ka mang supporter, sponsor, so that good. Pero iba pa rin ibig sabihin na the true success is being an achiever. Natutupad mo mga pangarap mo dahil nagsumikap ka, ginawa mo ng paraan. So yun ang mga encouragement ko sa mga batang nangangarap dyan sa Pilipinas na kung naranasan yung mga bagyo, baha, pinagdaanan na namin yan. Every bagyo ng panahon na yon, hindi pa ganun ka, grabe ka baha ang Bacolod, pero naranasan na namin kasi nakatira nga kami sa tabing ilog na yung tubig hanggang lieg, kailangan namin lumipat, kailangan sa evacuation center kami, ay wala kaming libro, kaya wala akong mga memories masyado sa pictures, kasi wala kami and we couldn't afford to buy it. At saka wala din kaming sasakyan, kahit tricycle, wala kaming ganyan noon. Kahit gripo ng tubig, wala kaming ganyan noon. Umiigib na kami ng tubig yung tubig sa puso, tinatawag lang tubig sa bomba, at saka yung naliligo lang kayo sa ilog, doon kayo naglalaba sa ilog, yun ang life namin nung bata kami. But God is so good. Dahil sa mga magulang namin, both of my parents motivated at na hindi kami nanatili lang dyan, mangarap kami at magsumikap kami. But why now we harvesting all the blessing from God? Dahil sa sarili namin pagsusumikat, sa aming pagtulungan, kami lahat na magkapatid, you know, kailangan tulungan kami, kailangan maging mabuti kami sa bawat isa. So, for me, that is the most important success na I experienced. I let people feel happy, comfortable in my presence in their life. Yun ang pinakamalagay. Kahit successful ka, pero yung mga tao sa paligid mo parang natataranta or they against you. Pero kung simpleng tao ka, nakatulong ka, is more than the success. Kasi yung success is not about the material things. It's about for who you are, how you're working hard, what you ever accomplish because you put your effort, you put your time, your sacrifices, and your commitment, you know. Kaya minsan pag naisip ko yung journey namin sa life namin, grabe, ang daming pinagdaanan namin. Lalo na sa akin, lumaki ako na malayo sa pamilya ko when I was in high school and college, makapagtrabaho sa ibang tao para mapaaral kong sarili ko. I couldn't imagine that life, you know, na sometimes pag Christmas hindi ko kasama yung pamilya ko dahil sa ibang tao ako na nagtatrabaho para makapaaral kong sarili ko. People don't experience that. And I experienced those. You know, lalo na nung nasa Pilipinas ako, ang dami naming journey ng kapatid ko rin na si Annalyn na nagtitinda kami, iniikot namin yung Bacolod, pati sa plaza, para magtitinda kami ng mga ulam. We do all those things. Kaya yung mga kabataan ngayon, kung hindi yun naranasan yan, may mga cellphone na kayo, nakapanood ng TV, you're blessed. You know, kami noon may TV, kami yung parang nibi ko, hawak-hawakan mo pa yung antena. Kasi pag masira, ano mo naman, o akyat ka sa bubong. You know, yun ang mga life experiences namin. You know, never kami nagkaroon ng mga gadget, nothing. Of course, wala pa naman yun. At saka lalo na pag wala pang mga kuryente. Diba, yung tinatawag lang kinky. Yung, ano ba yun, how you say that? Ang tawag lang sa Ilonggo, suga. So, ang dami kong life experiences, kaya this for me, I want to be thankful kasi Thanksgiving, binabalikan ko yung the reflection of my life while back, you know. But that journey inspired me, encouraged me, and encouraged me more and to do better and to be the best version of myself. Na marami akong experiences na challenge, marami akong experiences na galing sa hirap na mismo ako, I can testify, I can tell how my journey, how I become a achiever, how from being a believer, you know, naging na-achieve ko maraming bagay hanggang namatay ako sa Amerika dahil hindi ako nag-give up sa buhay ko. Never, I don't allow the word giving up
in my life. I don't allow people na kahit siraan mo ako, sabihan mo ko ng anong negatibo that walang epekto sa akin because there's a God, merong Panginoon na buhay, nagbibigay sa akin ng inspirasyon at nagbibigay sa akin ng sigla. At sa aking pamumuhay, pinili ko mamumuhay ako na may katapatan, may kabutihan, at tunay na Pilipina, na hindi kailangan ako pumusama sa mga lalaki, ganyan. Never. You know, when I got married, I almost 27 years old. You know, gusto ko talaga yung naging decente, maging matino, at yung, kasi kung may Panginoon ka sa buhay mo, parang mahirap ka magkasala eh. Yun you choose, you know, kaya nung kabataan ako, sinasabihan ako na, siguro madre ka, sirugat o ganyan, kasi hindi talaga ako yung, never ko naranasan yung mga kabarkada ko, mga kaibigan ko, ayun na siguro na masal-masal kami, pero never kong naranasan uminom, manigarilyo, magmarijuana, whatever, nothing, kasi I growing up na nasa Panginoon talaga ako, naglilingkod ako sa simbahan, you know. Kung baga, nilagay ko talaga sa isip ko na I need to be a good example to my brother and sister. So I'm so proud of, with God's help na I fulfill so many things, so many accomplishments in life to being a good example to my brother and sister, my own brother and sister, and of course for the people in my community. At mo sila nakakilala sa akin, they can testify kasi lumaki kasi ako sa simbahan. The same time, nagtuturo ng katikismo, no? Nung high school ako. And the same time, nung college naman ako, tumira ako sa ibang lugar para makapag-aral ako ng college, para matustos ako ng sarili ko. And after that, pumunta na ako na Maynila para magtrabaho ako, para mapara ko yung mga kapatid ko sa college. And then, bumalik naman ako ng Bacolod. And then, nakapag-asawa ako ng pen pal ko hanggang nakapunta na ako ng Amerika. So, yun ang masasabi ko na yung mga bagay minsan na hindi mo pinapangarap, binibigay ni Lord sa'yo. Kaya, thank you Lord for this happy Thanksgiving to everyone. Thank you sa 3 blessings, 3 good news for today. Of course, one of the good news na gusto ko lang sabihin, thank you Lord for the good health na tuloy-tuloy na Lord ito, at saka alagaan kong sarili ko, and at the same time, yung mga tao sa paligid ko, and then 2 more blessings, saka ko na sabihin pag nandyan na at matutupad na lahat. Kasi malapit na rin lang. So, 3 weeks from now. So again guys, thank you so much. Yun lang, mega shout out kay Miss Marlene Paler. Good morning sa inyo dyan. And of course, hello po. Yeah, tama yun. Pareho tayo, partner, walang high blood. Good, oo talaga. Kaya, before, kinabahan nga ako kung daddy day kasi akala ko tumaas yung blood pressure ko. Worried ako kasi nasa hospital ako for 5 hours. Imagine on the day of my birthday. But thank God na nung bumalik ako sa doctor ko, everything's normal, everything is okay, you know? And dami po kayong, yes, Angela, kung dami po kayong na-inspired na tao. Pasensya kasi pag nag-live and share nyo na ang inspiring video. Yes, thank you Angela. Totoo, kasi ako, nagsasalita ko, it's my experience. Hindi ko kailangan kunin ang kwento ng ibang tao. Kasi iba yung magsalamin tayo para mabasa ko. Yes, yun na. Dami po kayo na-inspire na tao sa pag-live and share nyo ang inspiring video. Totoo yun, Angela, kasi yung iba talaga yung tunay mong experience sa buhay. But it's all worth naman po yung pagla-live ninyo, tita. Oh, thank you. Hello, tita, kamusta po kayo? Tumaba ka, partner. Oo, tumaba ako. Thank you so much. Gusto ko talaga. Hello, Lina Bilarte. Hello po sa aking classmate back in high school. Ate Lina Bilarte, and sino ba to? Helen, doon ako sa pen ko nung kami magkainan. Okay. Yun lang, gusto ko lang na 6 years ago, pasalamatan kay Lord. Kasi imagine mo, 6 years ago, yung first time nag-live ako, na kinakabahan ako, nakala ko mag-walking lang ako, bro. Without my knowing, nag-live pala ako noon. So, from there, I got be an inspiration na pag may pangarap ka, huwag kang basta-basta mag-give up sa buhay, never give up. Kasi there's the quitter, yung mga tao nag-quit, never succeed. No, never succeed in life. Kaya para sa atin, patuloy lang sa buhay, marami tayong mga pagdaanan ng mga challenges, mga pagsubok, yung mga paghihirap. And today, oh, no wonder, Angela, wow, today, that anniversary. Oo nga, actually today din yung birthday na isa kong friend na si Jomari Hoxton, yung namatay na. November 27 din yung birthday niya. And of course, if my Nanay Emma 8 years anniversary, 2017 siya namatay. So,
I know na ito sad, mawala ka ng isang magulang, lalo na sa amin, wala na akong nanay, tatay. Ang tatay ko namatay ng 1994, kaya naging inspiration ko siya. At siya yung dahilan kung bakit hindi ako natuloy na maging madre. Kasi actually, yun ang pangarap ko talaga sa buhay, maging madre at maging missionary. Hindi man binigay ni Lord sa akin yon, pero sobra pang binigay ni Lord sa akin na I can fulfill my mission to share the goodness of the Lord through my life testimony, through my book, through my journey, and my, daily life motivation. Thank you so much, Angela, for reminding me. And of course, maraming salamat sa aking mga kaibigan. What I said today is a celebration of Happy Thanksgiving here in the USA. This week, starting tomorrow, today is a preparation na for me, Thanksgiving. There's so many reasons we're thankful for God. I've been thankful for the gift of life. And thank you, Lord, for the good news, for my good health. And thank you also for my family, Angela watching, for my good friend, Catherine. And thank you, Lord, for my husband, Juan. And thank you, Lord, for my son, Joseph and Jericho. And thank you for my work. And thank you for another opportunity. And thank you for another opportunity to come. So, maraming salamat, Lord, na for almost 23 years in America na never mo akong pinabayaan. And marami akong nagawang kabutihan sa aking community, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa Amerika. So, continue ang ating journey, especially for the coming Christmas. Of course, our Women of Hope Foundation, tuloy tayong tumutulong, nagbibigay ng mga regalo sa mga kabataan, naging part ng aming beneficiaries. Okay? Again, guys, thank you so much. Happy Thanksgiving.